Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, meron pa bang mas nakakatakot at nakakakaba sa nawawala sa buhay? Meron pa. Ay kapag ikaw ay nagwawala na sa buhay. Hindi naman tayo perpekto. Mawawala at mawawala tayo. Pero sana, kapag hindi natin alam ang ating gagawin, kapag tayo'y nalilito, o kapag tayo nagkakamali, magkaroon naman tayo ng kababaan ng loob na aminin ang ating mga pagkukulang. Kapag nagkakamali ka na at pinipilit mong tama ka pa, yan ang mahirap. Siguradong makakasakit ka ng iba, masasaktan mo ang iyong sarili. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan di lang tayo nawala dahil sinundan natin ang ating kagustuhan, kung hindi tayo'y nagwala, pinilit natin ang ating gusto. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi tayo natuto na sumunod sa kagustuhan ng Diyos, tayo'y magpakumbaba, humingi muli ng tawad sa Kanya para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at ang mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo kami magkaisa ng kalooban. Pagkaloob mo, ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kaniyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ikaw, bakit mo inahatulan ang iyong kapatid? At ikaw, bakit mo naman hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, isinusumpa kong ang bawat isa'y luluhod sa harapan ko, at ang bawat dilay magpupuri sa Diyos, kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan.
kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kaniyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithihin, isang bagay itong sa pohon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at iyong patnubay niya ay mata mo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nanalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kaniyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan, kay Kristo Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa'yo, Panginoon. Nung panong yun, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at mga Iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpungan niya, masaya niyang papasanin ito. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit ng kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. O kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisin ang bahay, at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na niya ito, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ano po sa tingin niyo ang pagkakaiba ng nawawala sa nagwawala? Ang nawawala, alam niya nawawala siya. Alam niya naliligaw siya. At kapag naliligaw na siya, pag nalilito na siya, magtatanong siya. Di po ba? Pero ang nagwawala, hindi niya alam na nawawala na siya sa buhay. Nawawala na siya sa tamang landas, pero pinipilit pa rin niya, okay pa rin siya. Ang taong nagwawala, pinipilit niya tama siya kahit na mali talaga siya. Di po ba?
itong pagkakaiba ng dalawa. Ang tanong, ano ang gagawin natin kapag meron ng nawawala at kapag meron ng nagwawala sa ating buhay? Ano magandang gawin? Dalawang bagay lang po. Una, kapag merong nawawala, kapag merong nagwawala, huwag kang magagalit. Huwag kang mawawala sa iyong sarili. Huwag kang magwawala. Amen? Do not get upset. Do not get depressed. Do not destroy your peace, your good disposition, just because somebody is lost in their life. Kailangan natin tanggapin, mga kapatid, nangyayari talaga yan sa buhay. Meron talagang mawawala, meron talagang taong magwawala. Amen? Minsan kasi hindi natin matanggap yan eh. Gusto natin perfect ang ating buhay. Gusto natin lahat ng mga tao sumusunod sa kagustuhan natin. Maganda naman po na we are very optimistic, we are very hopeful. But we have to be realistic sometimes. Amen? Kailangan nating tanggapin, meron at merong mawawala, meron at merong magwawala, merong magkakasala. Amen? Kaya nga, wag mo sisirain ang iyong saya, ang iyong kapayapaan. Dahil hindi mo matanggap na yung asawa mo nangaliwa, niloko ka. Huwag mong papatayin ang iyong sarili dahil lang nalugi ka sa negosyo o dahil natalo ka sa sugal. Kaya nga sugal eh. Walang kasiguraduhan na mananalo ka. Kapatid, huwag mong ititigil ang buhay mo dahil namatayan ka ng minamahal. Dahil nawala ang iyong anak o dahil iniwan ka ng iyong minamahal. These things happen. Nangyayari talaga mga bagay na ito. Kung nga sa mga gamit natin sa bahay, nasisira, di po ba? Ganyan din naman sa ating buhay. Sa ating mga relasyon at ugnayan, sisira at masisira din. Minsan kahit na pinagpapaguran mo o ginagawa mo ang makakaya mo, minsan mawawala talaga yung masarap na pagmamahalan. But do not lose yourself. And somebody is lost. Or when somebody has lost their way in life. Ang mabuting balita, ang mga bagay na nawala at ang mga taong nagwawala sa buhay, maliit lang naman na porsyento sa ating karanasan. Kamukha ng sinasabi ng ating Panginoon sa talimhaga. Sa 100 tupa, ilan yung nawala? Diba isa lang? 1 in comparison to 100 is just 1%. Ilan daw ang nawalang barya? Hindi 3, hindi po 5, hindi 10, isa lang daw. Pero, ang tanong, nagalit ba yung mga nawalan? What was the disposition of those people who lost something very dear and valuable to them? They remain silent, they remain patient, they just search and search for what was lost. Di sila nagalit, di sila nagwala. Hinanap lang nila yung nawawala. At ito po ang magandang attitude. Kapag meron ng nawawala o nagwawala sa ating buhay, huwag kang magagalit. Huwag kang mawawala. Huwag kang magwawala. Amen? Kung pati ikaw, mawala at magwala, paano na? Kapatid, ipaalala mo sa iyong sarili, maliit lang na bagay yan. Kakaunti lang yan. At wala naman talagang nawawala na hindi babalik. Lahat ng mawawala, babalik pagdating ng panahon. Lahat ng mga problema natin sa buhay, mayroong solusyon. Huwag kang mag-overreact dahil sa iyong overacting, lalo lang lumalala ang problema mo. Amen? Opo, alam ko, masakit kapag ang isang mister nangaliwa sa kanyang asawa. Opo, alam ko kung ganong kasakit para sa inyong mga magulang kapag nagre-rebelde na, sumasagot na, lumalaban ang inyong mga anak sa inyo. Pero, kakaunting parte lang yan ng inyong buhay. That problem does not constitute your whole life. Do not make that problem your life. Amen? Huwag mong ibubuhos lahat ng isip mo, lahat ng buhay mo. Huwag mo isasakripisyong saya mo dahil lang dyan sa nawawala at nagwawala sa iyong buhay. Believe me, these terrible experiences are just a passing phase in your life. Huwag mong uubusin ang lakas mo dyan.
Meron pang ibang mas mahalaga, mas importante na dapat bigyan mo ng pansin sa iyong buhay. Huwag mong papatayin ang iyong sarili dahil lang sa pag-overreact mo sa mga bagay-bagay. Remain patient, kalma ka lang, kumapit ka sa Diyos at palalakasin ka ng Panginoon. Maniwala ka palagi sa Diyos. Aayusin niya ang lahat sa tamang panahon. Ibabalik niya ang mga nawala. Itutuwid niya ang isip ng mga nagwawala. Amen? Pero pangalawa, magandang gawin kapag merong nawawala at nagwawala. Wag mo naman papagalitan yung nawawala at nagwawala. Bakit hindi po natin dapat pagalitan at sumbatan? Kasi hindi nila alam na meron silang pagkukulang. Kasi kung matino lang sila, hindi naman sila mawawala. Hindi naman sila magwawala. Hindi po ba? Imbis na sigawan mo, sermonan mo, parusahan mo, iuwi mo na lang. Pakainin mo, alagaan mo, patawarin mo, mahalin mo. Ang taong gutom, mahirap makaintindi. Ang taong malungkot, umiikot ang isip. Ang taong nagkakasala, sarado ang puso, ang kanyang loob. Kapag galit ka sa isang tao, ang natatandaan niya, yung sakit ng loob mo, hindi naman yung aral o yung mensahe na gusto mong ipabatid sa kanya. Amen? Kung mas alam mo kesa sa taong nawawala at nagwawala, dapat kalmado ka lang, turuan mo siya, gabayan mo siya. Mas alam mo ikaw ang may isip Hindi po ba? Madalas, ang mga taong nagkakasala kasi wala sa tamang pag-iisip. Kailangan maunawaan natin yan. Kailangan matandaan natin yan. Kasi palagi natin i-expect, palagi natin sinasabi, dapat alam niya hindi talaga niya alam. Hindi tayo perpekto. Amen? Father, tanda-tanda na niya. Father, nag-aaral pa yan. Ganun talaga. Hindi perpektong tao. Kahit na ikaw, hindi ka rin perpekto. Amen? Kaya nga, ang tao, kahit na paano mo kausapin, pag nagkasala siya, kahit na paano mo kumbinsihin, kapag nagkakasala yan, may hadlang sa kanyang pag-unawa. Walang kwenta. Paulit-ulit gagawin at gagawin pa rin niya ang gusto niya. Nung nawala ba yung tupa, sinigawan ba ng pastol yung tupa nung nakita niya? Di po ba hindi? Anong ginawa nung pastol? Nung nasumpungan na daw niya yung nawawalang tupa. Kinuha niya, inuwi niya, at nagpakain pa siya. Isipin niya po yun. Walang hard feelings sa kanya. Di siya nagtanim ng sakit ng loob. Kamukha ng ginagawa ng napakarami sa inyo. Tumino na, bumalik na, nagpapakaayos sa buhay, pero hindi pa rin nakalimutan. Sinaktan niya ako Ginulo niyang buhay namin Maayos ng lahat, panira talaga siya Tapos na, move on na. Di po ba? Kahit naman po yung babae na nawalan ng barya, nung hinanap niya, nung nahanap na niya yung nawawala, gumawa ba siya ng eksena? Wala naman sinabi yung babae na, nakita din kita. Walang iya ka, buong gabi ako naghahanap sa'yo. Kasalanan mo, napagod ako sa'yo. May nangyari bang ganon? Diba wala? Nung nakuha niya, nawawalang barya, napakasaya niya, at nagpakain din siya. Yung nakita niyang nawawala, ginastos niya para magpasaya sa iba. May saya talaga pag nakita mo na yung nawala. At sana mas malaki ang iyong kagalakan, tuwa at saya kapag nagbago na yung nagwawala. Amen? Kung ikaw ang nawala, kung ikaw nagwawala, paano mo gustong tratuhin ka ng ibang tao at ng Diyos? Di ba? Gusto mo, unawain ka din nila, patawarin ka, at iuwi ka lang. Hindi natin mauunawaan ang feelings ng mga nawawala at nagwawala. Hanggat tayo, hindi din tayo nawala at nagwala sa buhay. Alam ko, ang iba sa inyo, sasabihin nila, Father, nakakasawa na Paulit-ulit na lang. Wala na nagbabago. Ang tanong, opo, normal lang ang magsawa. Pero bakit ka kaya nagsasawa? Baka marahil wala ka ng pagmamahal. Ang tanong, bakit na nabawasan ang iyong pagmamahal? Marahil din dahil ikaw ay naging malayo na sa Diyos. Ang Diyos ng pagmamahal. Amen? Tingnan niyo po ang nanay, nagmamahal sa baby niya. Araw-araw nagdudumi po, nagpupupo yung baby sa diaper. Pero yung nanay, napaka-pasensya, titiis, lilinisin,
Pero pag malinis na yung bata, kikis, yayakapin. Araw-araw yan ha. Pero bakit hindi nagsasawa yung nanay? Kasi nagmamahal siya. Baka kaya nagsasawa ka na hanapin ang mga nawawala at nagwawala kasi wala ka ng pagmamahal. Bumalik ka sa Diyos. Magpatulong ka sa Diyos ng pagmamahal. Mapuno ang iyong puso para pagpuno na ng pag-ibig ang iyong loob, magiging magana ka din at malakas, masipag na hanapin mo yung mga nawawala at nagwawala sa buhay mo. Kapag paulit-ulit na lang na nagwawala ang mga tao sa buhay natin, huwag tayong mag-alala. Nandiyan din ang Diyos, walang sawang naghahanap sa kanila. Kasi ang Diyos hindi naman magsasawa yan eh. Paano natin maaalis ang pagsasawa? Manalangin tayo na maging kamukha ng Diyos sa kanyang pagmamahal. Kapag puno ka na ng pagmamahal, mawawala ang galit sa puso mo at kahit na ilang beses na mawala at magwala ang mga tao sa iyong buhay, hahanapin at hahanapin mo sila. Kapag nahanap mo sila, harinawa kamukha ng Diyos, magsaya ka, matuwa ka. Ito po ang ating pagdasal dito sa banal na misa. Sabihin natin, Panginoon, turuan mo kami matyagang maghanap sa mga nawawala at nagwawala sa aming buhay. Sana maging masaya din kami pag nakita namin sila kapag ang mga nagwawala ay magbago na. Amen. Ang Panginoon na nakakakilala sa bawat isa sa ating pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos, nagtitiwala sa kanyang personal na pag-ibig sa atin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging buhay na tanda ng tunay na pagkalinga at buong pagmamahal na magtipagtinig sa mga tinanggihan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga humiwalay na sa daan ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol, na tinatawag silang bumalik muli. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabatahang naligaw sa bisyo, krimen o ipinagbabawal na gamot, naway matagpuan ang kanilang tunay na sarili at dangal at magbalik sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Pinakamahinahong Ama, akayin mo kami sa tamang daan. Pakinggan mo ang aming mga panalangin, basbasan mo ang bawat isa sa amin sa pamamaraang ikaw ang pinakamabuting nakakaalam. Makasunod nawa kami saan man mo kami dalhin. Ninihiling namin to sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, kung pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam kong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy pinagdiriwang, at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ang aming magbigay kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Huwag niyo pong kalimutan ang pagkakaiba ng mga nawawala sa nagwawala. Ang nawawala, alam talaga niya na siya'y naliligaw, nawawala. Pero nagwawala, hindi niya alam na siya'y nawawala na sa landas ng buhay. Pinipilit pa rin niya na siya'y tama. Pero kapag nakaranas tayo ng mga taong nawawala o nagwawala sa buhay, huwag tayong agad magagalit at huwag nating agad na pagagalitan ang mga nawawala at nagwawala. Kahit naman ang ating Panginoon, bago siya nagalit noon sa templo, ilang ulit na niyang sinabihan ang mga nagtitinda sa templo. Di naman biglang sumabog si Jesus sa kanyang galit. Pero para hindi tayo magsawa sa paghahanap natin sa mga taong nawawala at nagwawala sa buhay, kailangan maging kamukha natin ang Diyos ng pagmamahal. Pag ikaw ay nagpapatuloy sa pag-ibig, pag ikaw ay nagmamahal, hindi ka magsasawang hanapin ang mga nawawala at nagwawala. Ang tanong, paano tayo uunlad sa ating pagmamahal? Kailangan nating pagpatuloy ang ating pananalangin. Because remember, the fruit of your prayer is love. The more that you pray, the more that you will become like God, and the more that you are like God, the more that you can love the lost and those who have sinned. Yan po ang ating pagdasal. Tayo ay hubugin sa pagmamahal ng Diyos
Sino ba mga taong nawawala at nagwawala ngayon sa iyong buhay? Offer them up in prayer to the Lord. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.